Totoo daw po ba na mas mapupuno ang fuel tank kung habang nagpapakarga ay inaalog yung sasakyan? May masamang epekto daw po ba kung sakaling ma-overfill or kung aapaw ang laman ng fuel tank? Kung masama daw ba na madalas nauubusan ng gas? At meron din naman mga nagtatanong kung okay lang ba na mag-switch mula sa dati nilang ginagamit na premium, lilipat sila sa regular or yung tinatawag natin na unleaded para mas mura ng konti. Every time na magkakaroon po na big time na oil price hike, mapapansin po natin na maraming naguunahan sa pagpila sa mga gas stations. Karaniwan po tayo nakakakita ng mga nag-uugoy or niyuyugyug yung sasakyan nila habang sila po ay nagpapakarga. Kasi yan daw po ay para mas masiksik ng laman yung loob ng fuel tank. Totoo ba yun? O meron ba itong scientific na basis? Ang mabilis na sagot po dyan guys ay opo, totoo po yun. Actually, kaya nyo pong isiksik dyan ng 6 na litro or hanggang 10 liters. Depende sa laki ng tangke or doon sa design ng fuel tank. Kasi po yung fuel tank natin, yan po ay may mga division sa loob na ang tawag po ay baffles. Ang isa po sa dahilan kung bakit nilalagyan niya ng ganyan ay para na rin po sa structural integrity niyan, para po siya mas matibay. Just in case na talagang mapupuno po ito ng fuel ay hindi po ito lulundo or madideform. Pero ang isa pang dahilan po niyan talaga kaya yan merong mga baffle ay para maiwasan yung malakas na paghampas ng laman niyan kapag tayo ay pumipreno at saka umaarangkada. Pagka yan po ay nangalahati na, every time po na pepreno tayo at aarangkada ay makakabuelo po yan para humampas ng malakas-lakas dun sa mga sides. So pag meron po yung mga division sa loob, hindi po ito makaka-build up ng enough momentum para humampas siya ng malakas dun sa sides. Kaya lang guys, yung mga division na yan din po yung nagkokos para magkaroon ng mga air pockets yung loob ng fuel tank. Pagka kinakargahan po yan ng fuel, lalo na kung ang fuel pump ay malakas ang pressure, una pong mapupuno kagad yung pinakamalapit na chamber doon sa gas pump at magkakaroon po ng air pockets yung mga chambers na mas malayo sa gas pump. So kapag yan po ay inalog po natin, yung mga air pockets po na yan ay makakasingaw doon sa pinaka-breather niyan. So ngayon po na alam na natin na epektibo pala yung pagyugyog ng sasakyan natin, dapat po ba natin yang gawin? Hindi po yan advisable. Baka po kasi mamaya sa paghahangad yung makatipid, lalo po kayong magastusan. Pwede po itong mag-cause ng leak papunta doon sa charcoal canister. Or yung tinatawag din po natin na evaporative emission control unit. Ang trabaho po kasi nitong evap control ay i-trap yung harmful na vapor mula doon sa gas tank para hindi mapunta sa atmosphere natin. Kasi guys, pollution din po yan. Nakakatulong din po ito sa fuel efficiency. I-recycle po nito yung vapor para magamit sa combustion process. Kapag yan po ay nasira, medyo mahal din pong bumili ng evap control unit. Bukod pa doon, maapektuhan po yung fuel efficiency natin kapag yan po ay nasira. Pero ito po ay sa mga gas engine lang. Ang mga diesel po ay walang charcoal canister. Ang diesel po dahil yan po ay mas mabigat, hindi po siya basta-basta nag-e-evaporate. Hindi po dahil sa walang charcoal canister ang mga diesel na sasakyan, ay sinasuggest ko na pwede nyo nang alugin yung sasakyan nyo habang nagpapakarga kayo. Personally, hindi ko po yan ginagawa. Sinasabihan ko na lang po yung pump attendant na huwag itodo yung piga doon sa gas pump para dahan-dahang mapupuno yung fuel tank. Masama daw ba or may epekto daw ba kapag madalas nauubusan ng gas? Siguro po dahil sa taas ng presyo ng gas at diesel ngayon. Karamihan po sa atin yung fuel gauge ay palagi na lang nakatutok malapit doon sa E. Kaya kuminsan hindi maiwasan na nasisimot ang laman nito bago makapagpagas. Kapag tayo ay palaging nasa low level ang fuel natin, posible po yan na makadamage ng fuel pump po natin. Karamihan po kasi ng fuel pump natin ay electronic na. So nasa loob po ito ng fuel tank natin, design po yan na mag-pump ng fuel. Hindi po yan nakadesign mag-pump ng hangin. At ang naglulubricate po sa pump na ito ay yun din po mismong fuel na hinihigop niya. Kaya kapag nasisingitan po ito ng hangin, hindi po ito malulubricate ng maayos. Dahilan po para ito uminit
at kalaunan ay masira. Para naman po dun sa mga nagtatanong kung okay lang bang lumipat sila from premium to regular or unleaded. Marami po kasi sa atin na premium ang kinakarga sa mga sasakyan nila. Pwede po kayong lumipat from premium to regular kasi alam nyo guys, kapag ang makina nyo ay hindi naman mataas ang compression ratio katulad ng mga ordinary sedan at saka ng mga regular na hatchback, sakto lang po ang compression ratio niyan para sa regular gasoline. Ang premium gasoline po kasi talaga ay para po doon sa mga makina na matataas ang compression ratio or doon sa mga makina na malalaki katulad ng mga nasa sports car. So kung naka-ordinary sedan lang po tayo, practical lang po talaga na regular gas lang ang gamitin natin. Huwag nyo pong kakalimutang mag-like. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, abay pindutin nyo na po yung subscribe button na yan. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye!